Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, all over the world. Naku, ilang tulog na lang tapos na ang 2025. Ganun-ganun na lang yun. At magka-2026 na. So excited na ba kayong malaman? Alam nyo na kung ano ang mangyayari ngayong 2026? Pero bago matapos ang 2025, please don't forget to follow me on my social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok, X at sa YouTube. At syempre, kumusta sa ating mga subscribers sa ABS-CBN TFC at abangan nyo rin yung ating columns sa The Philippine Star. Swerte o malas ba ang naghihintay sa atin sa 2026? Depende kung ano ang inyong mga zodiac signs. Kaya tutok lang kayo dito sa Pamilya Talk! Ngayon, makakasama natin si Master Ang para sa ilang Swear Tips. Hi, Master Ang! Magandang araw at ako'y naimbitahan nyo. Maraming salamat. O Master Ang, bigyan mo muna kami ng general forecast. Ano ang pangkalahatang naghihintay sa amin ngayong 2026? Alam nyo, itong papasok na 2026, medyo marami tayong pagdadaanan, pagsubok. Kaya dapat po, itong 2026 na ito, dapat lahat ng tao maging maingat sa trabaho, sa negosyo, at higit sa lahat sa pananalapi. Naku, Master Ang, may mga industries ba na affected dito? Marami. Lalo na yung mga damit, yung mga kadalasan mga damit. Pagkatapos yung mga accessories, medyo hihina yan. At saka yung mga call center. Karamihan ng mga call center dito sa Pilipinas, lahat po unti-unti po magsasara. At marami pa hong mga restaurant na medyo hihina. May ilan po sa mga restaurant o yung mga nag-o-offer ng pagkain na maaapektuhan sa taong 2026. At pati po yung mga services, maraming klaseng services. Kaya siguro ang pinaka-dapat lang po natin gawin is maging ano lang po tayo, maging maingat. At huwag tayo masyado magtiwala. Kasi ngayong panahon na 2026, marami po talaga manloloko. May dapat bang gawin yung mga industries na ito para makontra ang malas? Sa punsoy kasi, tinuturo namin sa tao, yung totoong swerte is sipag. Kahit wala po kayong mga lucky charm, pero kung meron po kayong tinatawag na talino, kasi sa punsoy, common sense. Ang kailangan lang po natin, common sense. Kapag pinasok nyo sa utak ninyo ang common sense, dun po, hindi po kayo magkakaroon ng malaking problema. O meron naman bang maswerteng mga industriya? Ang pinakamagandang negosyo para sa taong 2026 ay number 1, butika. Number 2, hospital. Number 3, sementeryo, puninarya. Yan po ang pinakamalakas na negosyo sa taong 2026. Master, ang share mo naman ay yung mga dala mo. Okay, swerte ang magsabit ng mga pampaswerte. Katulad nito, no? Swerte. Swerte din na maglagay ng wind chime. Ngunit, gusto ko pong ipaalam sa lahat ng mga tao na mag-iingat po kayo sa pagsabit ng mga wind chime na may horse. O di kaya, naglalagay kayo ng hanging, tapos ang meron dito ay horse. Konting ingat lang po kasi karamihan po ng mga nagbebenta ng Lucky Charm, lagi nila sinasabi na kapag nagsabit po kayo ng horse, suswertihin kayo sa bahay. Ang lahat ng mga pinanganak na rabbit, rat, at ox, hindi po pwede sa kanila to. Kaya bago kayo bumili ng mga ganitong pampaswerte or mga ganitong klaseng mga figurine, okay? Mga ganitong klaseng figurine, siguraduhin ninyo na walang nakatira sa bahay na rat, rabbit, at ox. Magsasaper. Sila po ang tatamaan ng mga kamalasan. Saan kaya magandang isabit yung mga yan? Kapag maglalagay po kayo ng mga horse, para po tayo maging maswerte, pwede nyo po ilagay sa direksyon na north at southeast. Doon po ang pinakamagandang position ang mga horse. Ano yung lucky colors at numbers for 2026? Ang mga lucky colors para sa 2026 ay white, blue, green, red, yellow, orange. Ang lucky numbers natin ngayon, itong taong 2026 ay 7, 8, 25. O eto na ang pinakaabangan ng lahat, ang Chinese zodiac signs.
Master Ang, take it away! Rabbit, medyo mag-iingat ang mga rabbit sa pagtitiwala sa tao. Pagdating sa pera, huwag magpapautang ang mga year of the rabbit. Kasi itong taon nito, medyo dadaan kayo sa matinding pagsubok pagdating sa pera. Pagdating naman po sa pag-ibig, medyo may problema din. Siguro, ingat na lang po. Sa kalusugan naman po, ingat lang po pagdating sa aksidente, pagtatawid. Ang ox naman, may mga pagdadaanan pagsubok din. Kailangan magtiwala kayo sa mga kakayahan ninyo. Isipin nyo na lahat ng gagawin ninyo ay kailangan positive. Huwag kayong mag-isip ng mga kung anong negative. Pagdating naman po sa pag-ibig, medyo mag-iingat din ang ox. Pwede po magkaroon ng problema. So, iwasan ang pakikipag-away. Siguro, ang pinakamaganda sa ox, medyo patient. Okay? Sa kalusugan naman po, okay naman ang kalusugan ng mga ox. Medyo maganda naman po ang takbo ng kalusugan ng mga ox. Tiger, maganda rin po ang pasok ng swerte ng tiger. Medyo siguro lang mag-ingat lang po pagdating sa pera. Pero kung susumahin po, maganda naman po ang swerte ng mga tiger. Pagdating naman po sa pag-ibig, okay. Maganda ang pasok ng relasyon. Pagdating naman po sa kalusugan, okay din. Dragon, ang dragon, maganda naman po ang swerte. Okay? Huwag lang tayo titigil sa pangarap. Huwag lang po tayo basta-basta rin magtitiwala sa tao. At pagdating naman po sa pag-ibig, okay naman po ang mga dragon. Pagdating naman po sa kalusugan, maganda din ang kalusugan ng mga dragon. Snake, itong papasok na Year of the Horse, makakahinga na ng maluwag ang mga pinanganak na snake. Magiging maganda ang swerte ninyo. Okay? Pagdating naman po sa pag-ibig, okay. Kasi last year, hindi rin po naging magandang relasyon ng mga snake. Pagdating naman po sa kalusugan, ingat lang po ang mga pinanganak na snake. Siguro, pag may nararamdaman, agad-agad magpa-check up para nang sa ganon, maagapan. Rat, etong papasok na 2026, malaki po ang pagsubok na haharapin ng mga rat. Kaya kailangan po maging maingat po pagdating sa taong 2026. Ang gagawin ng mga rat is talagang magsipag at maging maingat sa pananalapi. At pagkatapos, pagdating naman po sa pag-ibig, medyo ingat din po. Kasi ang mga rat, medyo sa taong 2026, magkakaroon ng problema sa relasyon. Sa kalusugan naman po, mag-ingat din ang mga rat kasi lapitin sa sakit. Ang mga taong pinanganak na horse ay dadaan po sa matinding pagsubok. Kailangan mag-ingat, kailangan maging masipag at huwag magtitiwala at huwag masyadong magastos. Pagdating sa pera, kailangan mahigpit. Pagdating naman po sa pag-ibig, magkakaroon ng problema. Etong mga pinanganak na horse, medyo palaaway pagdating sa relasyon. Kaya konting ingat na lang po para wala po maging problema. Pagdating naman po sa kalusugan, lapitin po ang mga horse sa sakit. So, kailangan lang po mag-ingat. Kapag may nararamdaman na po kayo, agad-agad magpa-check up na. Next, goat. Ang mga goat, ngayong taon nito, napakaswerte. Ngunit, pagdating ng mga August, September, October, November, mag-iingat na po kayo. Kasi sa 2027, kayo naman po ang dadaan sa matinding pagsubok. Pagdating naman po sa pag-ibig, okay po ang mga goat pagdating sa pag-ibig. Wala pong magiging problema. Sa kalusugan naman po, okay. Wala rin po magiging problema. Monkey, maganda ang magiging taon ng mga monkey ngayong Year of the Horse. Ang kailangan lang po, tuloy-tuloy ang kasipagan. Huwag mag-isip ng negative. Kailangan laging positive lang. At mag-ingat pagdating sa pera. Para nang sa ganon, hindi po kayo magkaroon ng problema. Pagdating po sa pag-ibig, okay ang mga monkey ngayon taon nito. Wala po magiging problema pagdating sa pag-ibig. Pagdating naman po sa health, lapitin ang mga monkey sa accident. Kaya dapat lang po mag-ingat lang para wala po maging problema pagdating po sa kalusugan. Rooster. Ang rooster, kailangan mag-focus ngayon taon nito. Magiging maganda ang pasok ng swerte kung magpo-focus. Focus lang po. Kailangan po lagi pong nakapokus sa kung anong ginagawa ninyo. Pagdating sa trabaho o sa negosyo, kailangan focus.
wag lang po maging magastos ang mga pinanganak na rooster. Kasi ang pera po madaling lumabas. Pagdating po sa pag-ibig, okay, wala pong magiging problema ang mga rooster pagdating sa pag-ibig. Sa kalusugan naman po, mag-iingat ang mga rooster. Medyo lapitin sa sakit ang mga pinanganak na rooster. Kaya kailangan mag-ingat lang po. Okay? Next, dog. Ang mga taong pinanganak na dog, napakaswerte ngayong papasok na 2026. Swerte, tuloy-tuloy na swerte ang makakamit ng mga pinanganak na dog ngayong taon nito. Siguro mag-ingat lang po tayo sa pagtitiwala kasi sa sobrang swerte, baka kasi tayo ay lapitan ng mga manloloko na magte-take advantage sa atin. Pagdating naman po sa pag-ibig, maganda ang magiging relasyon ng mga dog ngayong taon nito pagdating sa pag-ibig. Pagdating naman po sa kalusugan, konting ingat lang po. Sa sobrang sipag, baka nakakalimutan nila na ang kalusugan nila ay naisasantabi. Kaya kailangan po mag-ingat, kumain sa tamang oras ang mga pinanganak na Year of the Dog. Pig, ngayong taon nito, malaya niyong magagawa lahat ng gusto niyong gawin ngayong taon nito. Swerte ang mga pinanganak na pig. Ngunit, kailangan lang po mag-ingat lang. Kasi minsan nawawala sa focus ang mga pig. Makakabawi ang mga pig ngayong taong 2026. Pagdating naman po sa pag-ibig, okay. Maganda po magiging relasyon ng mga pig. Maganda po magiging kalusugan ng mga pig ngayong taon nito. Itong lahat ng mga sinabi ko about sa mga rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, pig. Gabay lang po to. Nasa atin pa rin naman po ang lahat ng mga swerte. Kailangan lang po, para hindi tayo maging negative, kailangan lang po maging positive lang tayo. Itong mga sinabi ko, ano lang to, gabay lang po. Grabe, ang swerte pala ng dog. Ako yun. Susundin ko yung mga payo ni Master Ang. Pero ito ha, may tanong yung ating mga kasambuhay. Master Ang, swerte po ba ang bagong wallet this coming 2026? Kasi balita ko marami daw pong pera ang papasok eh. Ang wallet naman po, as long as maganda, maayos, hindi naman luma na parang sirang-sira, hindi naman po kailangan na maging bago. Basta importante lang, nagagamit at hindi po sira. Pag sira po, kailangan na pong palitan. Master Ang, totoo ba na kapag kumain ka ng 12 grapes sa ilalim ng lamesa, saswertehin? Wala sa turo ng punsoy na kumain ang mga tao sa ilalim ng lamesa. Meron tayong lamesa. Pwede tayong kumain sa lamesa para swertein tayo. Huwag sa ilalim ng lamesa. Bawal po yun. Malas. Master Ang, dahil Year of Doors, kailangan po bang tumakbo at mag-jogging para swertehin? Hindi naman po. Mali po yun. Kahit naman hindi naman po Year of the Horse, pwede naman po tayo mag-jogging. Pero hindi dahil sa Year of the Horse, kailangan mag-jogging tayo. Hindi naman po. Master Ang, totoo po bang masamang gumastos ng New Year dahil buong taon dadami ang gastusin? Sa bagong taon talaga, may paniniwala kami na pag pumasok ang bagong taon, huwag masyadong gagastos. Dapat hindi tayo naglalabas. Pero kung talaga may kailangan naman talagang bilhin, katulad ng gamot, okay lang. Huwag lang sobra ang paggastos. Kasi sa pagpasok ng taon, dapat ang pera kinokontrol natin para hindi masyadong maging magastos ang buong isang taon natin. Master Ang, malas daw kapag daw year mo kasi galaro daw yung zodiac animal. Yes, totoo po yun. Basta pag ang zodiac sa inyo ngayon taon nito, kailangan mag-iingat po kayo. Kasi karamihan ng tao, ang paniniwala nila na kapag Year of the Horse kayo at Year of the Horse naman ngayong taon nito, ay swerte ka. Hindi po. Sa punsoy, pinaniniwalaan namin na ikaw ay nasa sarili mong taon, kaya dadaan ka sa matinding pagsubok. Kaya dapat mag-ingat. Master Ang, nag-a-attract daw po ba ng swerte kapag nagsabit ng grapes sa pintuan? Kahit anong prutas naman po pwede niyong isabit. Kung ano pong gusto niyong isabit. Kasi ang prutas naman po ay simbolo ng kasaganahan sa buhay. Master, ang maswerte po ba yung paglalagay ng asin sa mga sulok-sulok ng kwarto? Okay lang po. Pwede naman po. As long as pag nararamdaman niyo na may negative, pwede po kayo. Huwag lang po kayo maglalagay sa ilalim ng kama. Master Ang, totoo po ba na ang paglalagay ng kandila sa opisina
ay nagpapalakas ng negosyo? Okay lang, pero hindi naman po ganun, wala naman kami nakita na dahil sa kandila, pag naglalagay tayo sa opisina o sa business, yun ang naging dahilan ng pagswerte. Pero kung gusto nyo pong gawin, pwede naman po. Master Ang, gaano katotoo pag nagsuot daw ng pulang underwear, mag-spice up daw ang love life? Hindi po totoo yan. Kasi sa Chinese o sa punsoy, pinaniniwala namin ang pagsuot ng underwear sa bagong taon, yun po ang magbibigay sa inyo ng swerte. Pero pag sinabi po natin na may kinalaman sa pag-ibig, kaya tayo nagsusuot ng underwear na pula, is para gumanda ang relasyon, hindi po totoo yun. Thank you, Master Ang. Uy, huwag ka magsawa sa amin, ha, Master Ang? Ako ay nagpapasalamat. Ako naman ang napili mo na makasama dito sa mga topic natin tungkol sa 2026 na pampaswerte. Nako, mga kasambuhay, kahit ilan pang pampaswerte yung ating bilhin o gamitin, hindi pa rin ito magiging epektibo kung hindi natin sasamahan ng kilos, gawa, at dalangin. Kaya dear 2026, please be kind to me at sa lahat ng ating mga kasambuhay na nanonood ngayon, sa atin pong buong team. At syempre sabi nga nila, work hard, pray hard. And syempre, ang universe ay nandyan para naman makinig at tumulong sa atin. O para tuloy-tuloy po ang swerte at good vibes. Please don't forget to follow me on my social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok, X at sa YouTube. At syempre, kumusta sa ating mga subscribers sa ABS-CBN TFC at abangan nyo rin yung ating columns sa The Philippine Star. Maraming salamat mga kasambuhay! Salamat po sa inyong suporta sa 2025. Ngayong 2026, promise, maraming naghihintay, nag-aabang na mas magagandang pasabog ang ating pong Pamilya Talk at syempre ang team Tita Jing. Bye!